Matapos makumpirma na ang ilang boto mula sa mga overseas Filipino worker, ay tila tinanggihan sa ibang bansa, kung saan hindi tumpak ang kanilang mga boto para sa midterm election, nakunan ng video ang aktwal na coverage ng COMELEC. Ito ay hindi maikakaila para sa Commission on Election, sa aktwal na footage ng ilang vote counting machine na gagamitin para sa 2025 midterm election. Isa ito sa mga araw na hindi na maitatanggi ng gobyerno ang posibilidad ng 2025 election, lalo na sa mga kandidato sa Senado, dahil kung ang online voting ay tinanggihan. Paano naman ang mga voting counting machine na talagang nakunan ng video? Ayon sa aktwal na demonstrasyon ng Commission on Election bilang paghahanda sa 2025 midterm election, ipinakita kung paano ilagay ang mga tinatawag na balota na may mga pangalan ng mga taong boboto sa voting counting machine. Sa tinaguriang viral video, inilagay sa isiya ang tinatawag na balota, na magsisilbing utak para kilalanin at bilangin ang mga boto ng mga Pilipino para sa darating na halalan, pero sa hindi inaasahan, parang may nangyayari. Ang balota ay inilalagay lamang sa tinatawag na vote counting machine. Tila hindi gumana ang tinatawag na makina para mabilang ang mga boto at matukoy kung sino ang posibleng maging kandidato. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas nagulat ang mga naroroon sa opisyal na demonstrasyon. Dahil matapos ilagay ang tinatawag na balota, nagulat na lang ang mga tao sa tinatawag na aktwal na demonstrasyon kung saan nakitang live ang tinatawag na balota na inilagay sa vote counting machine, dahilan upang maghinala ang mga tao sa posibleng sabwatan. Sa tinatawag na video, makikita ang paglabas ng official ballot na inilagay ng ilang media at COMELEC officials para patunayan na walang sabwatan. Pero ang video na ito ang magpapatunay na magkakaroon ng magical day sa resulta ng eleksyon dahil nakuha ng COMELEC ang video online. Ayon sa mga kontrobersyal na post ng mga komento ng netizens online, kung masira ang vote counting machine sa aktwal na halalan, napakadaling i-verify ang resulta ng halalan, lalo na't ginawa ito sa pamamagitan ng online. Madaling i-verify ang resulta ng eleksyon, karamihan ay sa boto ng BSI dahil hindi ito manual counting. Ngayon, makikita natin na marami ang nagrereklamo na hindi lumabas sa resulta ang kanilang boto sa balota. Kaya asahan mo na dadami pa ang mga ganyang senaryo dahil may pusong manalo ang gobyernong meron tayo. Imagine, ang nari sa Saudi, straight iilaban ay kasama sa balota, 1-0 lang yan. Tapos nung lumabas yung resibo sa IHE at email, 12 yung binoto niya. Who the hell at dalawa? Tapos halos lahat sila kaalyado ng administrasyon. Pero hindi iyon ang ibinoto niya. Ganon din ang kaso sa ibang bansa kung saan nagsimula ang online voting, naway iligtas ng Diyos ang ating bayan. Mula sa politikong ito, lumalago ang kapangyarihan. Wow, hindi ko talaga maisip na ang huling pag-asa ng mga Pilipinong pumili ng tamang politiko ay dayain ng gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit dapat magkaroon ng matatag na panindigan ang mga Pilipino at aktibong pangalagaan ang kanilang mga boto bago pa man opisyal na magsimula ang panahon ng halalan. Mayroon ng nakakagambalang mga palatandaan na ang mga makina ng pagboto ay maaaring hindi mapagkakatiwalaan. Ang ganitong maagang indikasyon ng malfunction o inconsistency nagdulot ng malubhang pagdududa sa integridad ng paparating na proseso ng elektoral. Napakahalaga para sa bawat mamamayan na manatiling mapagbantay, humiling ng transparency, at magsulong ng mga reforma na magtitiyak na ang bawat boto ay tumpak na binibilang at iginagalang. Ang pagprotekta sa kasagraduhan ng balota ay hindi lamang isang karapatan, ito ay isang tungkuling sibiko na nagtataguyod ng bawat pundasyon ng demokrasya. Higit pa rito, ang Commission on Elections ay dapat naganap na managot sa anumang mga pagkukulang, irregularidad, o kahit nakatiting na hinala ng manipulasyon ng elektoral. Ang tiwala sa mga demokratikong institusyon ay itinayo sa kanilang pare-parehong pangako sa pagiging patas at katapatan. Anumang kabiguang matugunan ang mga alalahaning ito kaagad at tiyak ay magpapalalim lamang sa pag-aalinlangan ng publiko at magpapapahina sa pagiging lehitimo ng mga resulta. Bilang mga tagapangasiwa ng proseso ng elektoral, hindi lamang dapat ginagarantiyahan ng COMELEC ang teknikal na pagiging maaasahan ng mga makina. Ngunit dapat ding pagyamanin ang isang kapaligiran kung saan ang kalooban ng mga tao ay tunay na mananaig ng walang tanong o kompromiso. Halika rito at panoorin ang buong kontrobersyal na video online kung saan, kahit na tila bago ang mga makina, ang makina ng pagbibilang ng boto na ginamit noong 2025 na halalan, ilang beses binilang ang mga balota. At ang mga pangalang binoto ay hindi binasa sa aktwal na demonstrasyon para sa paparating na midterm election. Ang ilang mga mamamayan ay tila natatakot sa mga posibleng pangmatagalang plano ng gobyerno. Halika dito at panoorin ang aktwal na video.
Hindi na po properly check. Isa po ito sa ano natin check. Sure po, nire-reject nyo pag hindi po properly check. Sige po. Orientation check. Hindi na po properly check. Isa po ito sa ano natin check. Sure po, nire-reject nyo pag hindi po properly check. Ang remedy po doon is to repeat before you check it. Kasi doon, effective allocation ng ballot is present specific inside sa inyo po. Kung ito po ay ang sa plastic residual, yung ballot, kaya sa plastic residual, hindi po siya ang sa plastic residual. Dapat sinulit na Sorry. Sa QR code po sir. Pagsasabihin mo na kasi meron po itong 30 seconds po. Balik mo. Yes, so you have 15 seconds po para din sa front page ng Senator and local positions and then sa party sa sa camera later pag na-post ng meeting na mag-flash po yung ballot image yung kanina nakita